So, praise God, hallelujah. So, ngayon po ay naglamig. Naramdaman niyo po ba yung lamig? Okay, kasi sa Bethlehem po ngayon, ng Judea, sa Judea Like, po share, ay subscribe. nag-yelo. So, ngayon po ay makikita po natin sa surroundings natin. Ang dami na po natin nakikita ng mga ilaw na pasarantalang kumikislat, naniningning. Pagkatapos ay tinatanggal. Amen? Hello? Marami po tayong makikita sa malls. Amen po ba na si Santa Claus? Amen? Marami tayong makikita po na mga Christmas trees. Amen? Marami po tayong mga nakikita na pa-practice ngayon na sumasayaw. Marami pong activities na ating pong lalalaban. At busy-busy na po ang mundo para daw po sa preparation ng Christmas. Hindi, pag-aralan po natin ngayon ang malalim kung anong ibig sabihin ng Christmas. At unawain po natin ang pinaka-definition ng Christmas kung tumutugma ba siya doon sa selebrasyon. Amen? Praise God. Ano ba ibig sabihin ng Christmas? Ang salitang Christmas, there are two words. Christ at saka Mass. Amen? Amen? Oh. Okay, bigyan natin kaulugan yung Christ. Ano ibig sabihin ng Christ? Sa Greek word po ay Christos. Ibig sabihin pinahiran. The anointed one. Ibig sabihin tagapagligtas. Amen. Yan po ibig sabihin ng Christ. Yung Christ, dapat Christmas, di ba? Bakit Christ? Doon pa lang mag-question na tayo. Tapos tayo naman, sunod-sunuran, pasako na lang yun. Amen. Hindi natin alam, nalalaso na yung kaluluwa natin. Amen. So, ano ba ang ibig sabihin ng Mass? Ang Mass po is the Holy Eucharist. Yan po ang ibig sabihin ng Mass. Okay? So, ibig sabihin po ng Eucharist, meron po tayong definition. The Eucharist, especially in the Roman Catholic. Yan po ang ibig sabihin ng Mass. Tapos, ang Mass ay Eucharist. Okay? So, ano ang ibig sabihin ng Eucharist? The Eucharist is the Christian sacrament commemorating the Last Supper. Idugtong natin yung Christ Mass. Ang Christ ay Christos, ibig sabihin Misaya, pinahiran, anointed, tagapagligtas. Yung Mass ay Eucharistia. Ang ibig sabihin ng Eucharist, uulitin natin, basahin natin ha. The Christian sacrament commemorating the Last Supper. Now, pagdugtong natin, Christmas. Now, tama ba yun? Na yung Christmas ay i-apply natin sa birthday ni Jesus. Tama ba? Hindi po. Tama, mali? Mali po. Kasi ang Mass is the Holy Eucharist. Ang Eucharist ay the sacrament commemorating the death of Jesus. Ngayon, Christmas yan. Nasaan yung birthday? Nasaan? Niluloko tayo ng diablo, no? Doon pa lang, no? Naunawanan natin na dapat pala itong Christmas ay hindi po ito celebration ng birthday ni Jesus Christ. Hindi pala ito Pasko. At alam niyo po yung Pasko? Pasko yan. Passover po yan. Ang gulo-gulo! Ang Pasko, Paskwa. Pero ang
Papasok pa ba tayo doon sa mga kamalian? Hello? Napakasimple. Alam niyo ako, mamaselan ako sa mga word meanings. Pagka meron akong mga salita hindi naintindihan, nire-research ko po yan. Tapos inintindi ko, din-research ko, sabi ko, ang gulo-gulo Ang gulo talaga. Paano nagiging birthday ni Christ itong Christmas? Paano? Okay. Alam niyo po ba na kapag month of December, tinatawag po yung winter solstice. Solstice? Ibig sabihin, panahon ng taglamig. At doon sa winter solstice na yan, papunta po sa December 25, ay meron pong sinicelebrate na ancient na Roman God. Ancient, ibig sabihin ng ancient, luma na, matagal na. Amen? Na sa December 17 to 23, meron pong major pagan festival na sineselebrate. Okay? So, 17 to 23 ang counting niyan. Kaya pala, sabi ko, kaya pala mayroong simbang gabi. Pero, yung celebration na yan, December 17 to 23, ay part po yan ng celebration ng pagan festival. So sa December 25, meron pong ipinanganak. Bago po ipinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem, meron pong ipinanganak nagbe-birthday na Sun God na tinatawag pong Sol Invictus. Siya po yung nagiging Diyos-Diyosan ng mga kultong sundalo. Siya po yung ancient Roman God of agriculture. Si Sol Invictus. Okay? Si Sol Invictus po ay isa po siyang sun god. Ibig sabihin mga kapatid, Diyos-Diyosan siya. Ngayon siya po yung nagbe-birthday ng December 25. Long time ago! Bago po ipinanganak si Jesus Christ. Hello? Ngayon, to Christianize the major pagan festival, ano ibig sabihin ng pagan? Pagano, non-Christian. Hindi naniniwala kay Kristo, no religion. Okay? Sila po yung nagsiselebrate ng birthday ni Sol Invictus during December 25. Now, to Christianize the major pagan festivals, ito po ating mga leader sa churches, ang kanilang pong ginawa para, alam mo ang kanilang ginagawa para magiging Kristiyano ang pagano. Ang kanila pong ginawa ay kanila pong iniinganyo na magiging Kristiyano sila. Ang mga temple ng pagano ay gagawin po nilang church, mga churches. Tapos yung mga pagan festivals ay gagawin po nilang Christian holidays. Kasi may mga pagan holidays. Alam nyo, maraming mga holidays ngayon na sineselebrate po natin na
yan po ay galing sa pagan practices. Okay? Huwag lang po kayong mawawala. Pag-aaralan po natin lahat yan kapag yan na po ay sineselebrate ng mundo. Okay, now, para magiging Christianized itong pagan, ay kanina pong iniinganyo na ang mga pagan temples ay gagawin pong church ng Kristiyano. Religious Christians hindi biblical. Tapos yung kanilang mga holidays ay mapakonvert into Christian holidays. Okay? Now, ang nangyari po sa kanilang pagka-convert, naghalo na yung Kristyanismo at pagano. Hello? Kasi, bakit? Yung tinatawag natin na Saturnalia Day, no? So, ating kong pag-aralan ng manali. Kasi, yung Saturnalia Day, dahil ang sineselebrate po dyan ay Diyos-Diyosan, na birthday po ni Sol Invictus. Meron po silang mga celebration na ang part ng celebration nila ay nakuha ng Kristiyano. Nagkaroon na po ng blend, mixture. Bakit? Kasi nga po, to Christianize the pagan. Okay? So, sa Saturnalia celebration, okay? Na birthday po na Sol Invictus, meron po silang mga ginagawa. At ito po ay ginagawa nila during December 25. Number 1, ang pananaw sa pagbabaliktad ng mga gawa. Ibig sabihin po, noon, ang mga alipin ay pansamantalang ginagamot na parang mga Panginoon at may mga kalagayang malibang. So, isa po itong part ng celebration na Saturnalia Day, na which is the birthday of Sol Invictus, the unconquerable sun. Ngayon, yung mga alipin ay pansamantalang ginagamot daw sila, no? Pinapasaya sila. Binibigyan sila ng libangan. Okay? Yung mga alipin ng panahon na yon. Okay? So, maganda, di ba? Maganda yung kanilang program. Kasi mga alipin, kailangan mo na silang ititrato na parang Panginoon. Okay? Tapos, bigyan sila ng libangan. Okay? That's number 1. Number 2. Sa Saturnalia celebration, ang kanilang pong part ng celebration, mga handaan at mga regalo. May mga handaan at mga regalo. May maraming pagkain na inihanda. Nagbibigayan ng mga regalo at merong mga palaruan. Yan po ang Saturnalia celebration. Bigayan ng regalo, maraming handaan ng pagkain. Naisip niyo ba? Naisip ko na ganun din pagdating ng December 25. Hello. At number 3, kawalan ng mga tradisyonal na tungkulin. Parang isang carnival na may malayang pagwalang bahala sa mga normal na patakaran. Ibig sabihin, sa panahon ng Saturnalia Day, pwede kang tumabag muna doon sa traditional na iyong, alam mo yung
Saturnalia Day, sila nagpapalitan ng regalo. At alam niyo po ba, during the Saturnalia Day, merong nagkakantahan sa daan. Kumakanta sila sa daan. Part po yan sa celebration. May gift giving, may kantahan, may pagkain, may mga laro, may mga libangan. Napipicture out din na ba yung sinasabi ko pag December 25? Amen. Pero originally, naging practice na influensahan po ng pagan ang Kristyanismo. Imbis na ang Kristyanismo ang mag-influensya dahil nga to Christianize the pagan, kaya na ang nakakatakot, ang Kristyanismo po ang na-influensyahan ng mga pagano. Ano po ba? Ibig sabihin, pag ikaw Kristiyano at nanggagaling sa Biblia ang iyong pananampalataya, dahil saan ba tayo kukuha ng basihan ng ating pananampalataya sa Biblia? Amen? Amen. Kung hindi sa Biblia yung pananampalataya mo, ay, sa demonyo yan. Amen. Sa pagano yan. Amen. Amen. Hello. That's why, mga kapatid, bago ipinanganak si Kristo, meron akong selebrasyon na gift giving. Hello! Again, uulitin ko. Meron akong palitan ng regalo bago ipinanganak si Kristo. Meron akong nangangaroling bago ipinanganak si Kristo. Meron akong handaan ng mga mararaming pagkain bago ipinanganak si Kristo. Naunawa po ba natin? Amen. Ngayon, yung nangyayari, wala po akong sinasaktan. Atin lang po bibigyan ng diin kung ano ang katotohanan ng buhay. Na dapat lumayo na tayo sa kamalian dahil dapat po nating sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kailangan natin we should come out sa mga mali. Lahat ng gusot ng ating buhay ay kailangan plantsahin para maganda tingnan ang damit na plantsado. Magandang tingnan ng Kristiyano na naalis na ang mga gusot, mga kamalian ng buhay. Amen! Sa harapan ng Panginoon. Amen. At alam niyo po ba, ngayon nakikita natin may nangangaroling, nangihingi ng pera. Nagtatampo pag hindi binibigyan. Pero alam niyo po ba, naalala ko po yung grade 6 pa ko, yung aking teacher ay si Ma'am Alice. Ang sabi niya, alam niyo ba, noon? Pag merong nangangaroling, yung nangangaroling ang dapat magbibigay ng regalo. Kasi gift giving nga eh. Amen! Amen. Amen. Pero ngayon daw, sa mga panahon natin baliktad, tayo daw nangihingi ng regalo. Binaliktad talaga. Baliktad. Pero noon daw, ang kumakanta, siya ang nagbibigay ng regalo. Practice ko yun sa Saturnalia eh. Magbibigay ka talaga ng regalo. Once nakakanta ka, mangaruling ka ganun. Pero ngayon talagang, no, masyado nung talagang na-infiltrate, no, napasok ng kaaway ang celebration. Amen. At sa panahon po ng Saturnalia Day, maraming inuman, lasingan, parang karnival na walang, ano yun yung kaligayahan, Walang habas. walang tapas, walang taros na pagsasaya. Ganun muna, pansamantala. Diba? Ano nangyayari kapag December? Lalasing na. Nakakalungkot dahil hindi natin nahawa ang mga pagano, tayo ang nahawa sa pagano. Amen. Eh ikaw ba? Sa December 25,
The birth of Jesus Christ is unknown. Kapag sinabi ko sa inyo, mag-Christmas party tayo dahil December 25, ipinanganak si Kristo. Kapatid, anong verse yan? Tapos celebrate tayo. Pero pag wala, day, sa diablo yan. Pinapasok niya. Palapakan po natin sa hello, ibig sabihin mga kapatid, hindi December 25 ang kapanganakan ni Kristo. Amen. Kapag nag-celebrate ka ng December 25, pagkano ka. Ibig sabihin ng pagkano, walang relihiyon, walang Diyos, hindi Kristiyano. Kalabitin mo katabi, plano mo ba mag-celebrate? Baka mahawa ka pa sa pagkano, baka hindi ka na maging karapat-dapat sa Diyos. Nanawa po ba natin mga kapatid? Alam niyo, yan po ang ini-instill ko. Yan po ang dinidiin ko sa buhay ng ako. Sabi niya, Mami, sa teacher, Mami, hindi ko lang pala attend si Zed sa Christmas party. Ay, oo nga. Oo nga, kasi nalaman ko din sa president na dahil sa religion, sabi ko, oo ma'am, kasi wala na kami sa kanyang tradisyon. Sabi niya talaga, ano naman i-explain ko pa, hindi rin niya kumunawahan baka siya pag tuturuan ko dun sa school. Sabi ko, pasensya na, ganun lang. Pasensya na po, pero yung gift ko sa'yo sa January na lang po. Sabay abot ng tubiron. Siyempre may pangalubag ka din, di ba? Okay? Masalubong ng Mami ni Seth. Okay? So, praise the Lord. Alam nyo, kung yung iba nga na relihiyon, Yoga, IMC, at ibang mga Shinto, mga Buddhist, hindi po sila nagsiselebrate ng ano, tinatayo nila na hindi sila nagsiselebrate ng ano, mga Chinese, hindi sila nagsiselebrate. Tayo ba sa katotohanan? Amen. Dapat ating pong i-mindset sa ating mga anak, kamag-anak. Hindi ipinanganak si Jesus Christ na December 25. Amen. At kapag sinasabi ko sa inyo, let's have a party on December 25, sinungaling ako, hindi ako galing ng tagapagturo sa Diyos. Amen? Marami kong hindi gusto itong preaching na ganito kasi ang daming bonus, ang daming regalo, ang daming tatanggapin, masaya sa Pasko, masaya. Amen? Pero yung kaligayahan na yan, rooted in pagan festival. So kapatid, sabi ko, anyway ma'am, everyday Christmas naman po tayo. Kaya nga, kahit walang Christmas, binibigyan ko siya ng pasalubong si teacher. Kasi na-appreciate ko yun na sa dami-daming estudyante, nag-isa lang siya, kaya niya yun, 20 ka estudyante. Ako kasi sensit, nahirapan ako Na-appreciate ko yun, kaya minsan may token ako pasalubong sa kanya. Amen? Kasi, na-appreciate ko yung ginagawa niya. Kaya nga, dapat si ma'am, meron man lang, di ba, alam mo yun, konting ganyan, para maligayahan. Alam mo yun? Ganyan din po gawin ninyo sa mga teachers ng mga bata. Amen? Pero mo, libre na kayo, mayaya na kayo, tinuturuan pa. Di ba? Amen. Mayaya na tayo sa ating mga apot, anak. Tinuturuan pa nila. Di ba kaluwagan sa buhay natin yun? Magkaroon na lang tayo ng coping sa kanila. Maraming teacher na matutunan yung preaching na to sana, no? Praise the Lord! Alam niyo po ba na sa aking pong research na meron pong mga billions of people na hindi po nagsiselebrate ng Christmas party. Meron pong 200 millions of people throughout the world. Nung pag-research ko po na yun, ay hindi ko talaga sila nagsiselebrate ng December 25. Because maybe they belong to Shinto, mga Buddhist, mga Islam, gano'n. Pero meron din pong mga others na millions of people na hindi talaga nagsiselebrate ng Christmas.
Why? Hindi po kasi nagkakasundo eh. Sa panahon pa lang, sa Bethlehem, taglamig, nag-iyelo nung panahon, nung ipinanganak si Jesus Christ, at taglamig talaga doon sa Bethlehem. Ngayon, nung ipinanganak si Jesus Christ sa Luke chapter 2, meron mga pastol sa labas. Amen. Amen. Nagpapakain sa mga tupa. Eh di ba, pag nag-iyelo sa Bethlehem, walang damo. Amen. Walang gaano damo. Wala pong, mamamatay po ang mga tupa sa labas dahil ang mga tupa po lamigin sila, hindi sila nakakatagal sa lamig. Kaya, nilalagay po sila sa isang lugar na para sila mainitan. Amen. Pero bakit? Bakit ginawa ng mga religious Christianity na December 25 na kahit doon sa panahon hindi nagkakasundo sa Biblia? So, ibig sabihin, itong December 25 is not biblical celebration. Amen. Amen. Kasi nga po, walang pastor sa labas. Pag December. Amen. You see how Satan infiltrates? Paano siya nakapasok, nakapenetrate sa Christianismo? Even the biblical Christianity. Marami ngayong biblical Christianity, so-called born again daw, nagsiselebrate pa rin. Ang sabi nila, wala naman talaga sabi ng isang pastor, hindi naman talaga December 25, ang Christmas. Pero, Jesus is the reason of the season. Di ba? Para na lang daw, may ipasok si Jesus doon sa season kasi that is the reason isi-celebrate. Ang gulo. Pati mga biblical Christianity, hindi na po na ipaglaban, ipagtanggol ang katotohanan. Pero tayo, hindi tayo ganun. Ano kung sabi ng Romans 12? Do not equally yoke to the pattern of this world. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Amen. Kasi ang sistema ng mundo infiltrated. Na-penetrate po ang sistema ng mundo ng kaaway. Kaya hindi tayo pinapaayon sa takbo ng mundo. Amen! Nanawan mo ba natin? Amen. So mga kapatid, ano ang rason kung bakit ipinanganak si Jesus Christ? Sa Matthew 1:21, bagamat it was being prophesied sa Isaiah 7:14, sa Isaiah 9:6, na talagang ipanganak si Jesus Christ. And this is the fulfillment, na maglilihi ang isang birhen, Matthew 1:21. At panganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mo siya, sabi ng angel, tatawagin mo siya, Jesus. Jesus. Kaya sa tatawagin Jesus, kasi Jesus ay meaning Savior. Kung bakit ipinanganak, ipapanganak si Jesus Christ? Dahil siya po ay magliligtas sa ating mga kasalanan. That is the reason why ipinanganak si Jesus Christ upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Period. So, hindi po yun party-party. Dapat during Christmas Day, magre-reflect po tayo kung ano ang kasalanan natin. Amen. Amen. At sabi sa John 3:16, for God, mahal kasi ng Diyos ang tao kaya ipinanganak si Kristo. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak
Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ang sino mang sumampalataya, may gagawin ka sa sampalataya ka kay Christ, ay hindi mapahamak. Amen. See? If you have faith in Christ, hindi ka mapapahamak. Amen. Ngayon, magpakailanman. Hindi ka mapapahamak kundi magkaroon ka ng buhay na hanggan. Amen. The reason why na ipinanganak si Kristo upang iligtas tayo sa kasalanan. Matthew 1:21. Number 2, dahil mahal tayo ng Diyos. John 3:16. Amen. Yun lang po. Other than that, hindi ko na alam. Yun lang po yun. Kaya ipinanganak si Kristo. Pero, hindi po Disyembre ang kanyang kapanganakan. Amen. And according to Bible scholars, ang kapanganakan ni Kristo ay springtime sa panahon ng October onwards. Kasi doon po pinapalabas ang mga tupa sa kanilang mga lungga para kumain. Manginain. Yan ang po ba natin? Amen. Ang pag i-discern mo, baliktad. Dapat ang Christmas Day, ipinanganak si Jesus Christ, ay tag-init. Amen. Amen. May mga Bible scholars na sinabi, March, April. Alam mo, biblically, kumbinsido ko doon. Bakit? Si Jesus Christ, nung si Jesus Christ ay hinuli para ipakbo. Diba si Pedro, ano ginawa ni Pedro? Nagpapainit siya, di ba? Ng kanyang kamay, di ba? Kasi malamig. Amen! Bakit siya? Summer time yun, di ba? Summer time, baliktad talaga, baliktad kung i-discern mo ng malalim. Kasi si Pedro, nagpapainit ang kanyang kamay. Nakita nga po siya, di ba? Nang alipin ng bantay, doon ako nagkamali. Ibig sabihin, talamig. Ibig sabihin, doon pala dapat, pagtatlamig, tag-init pala ipinanganak si Jesus Christ at ipinako pala si Jesus Christ ay taglamig na panahon. Nanawa niyo po ba? Yun ang aking discernment sa aking pag-aaral. Kasi nga po, kung i-discern mo, pag naglamig, talagang walang makakalabas. At nung kung naglabas ng order, utos si Augustus Caesar, no? Na magpatala, magkaroon po ng, anong tawag ito, census. Unang pagsisensus, di ba? Sa lahat ng tao sa buong mundo. Naglalakbay sila Maria. Sino makapaglakbay ng Tag-Ginaw? Makakatagal ka ba ng paglalakbay sa Tag-Ginaw? Yung pa kasi sinap siya ng hayop mo na, collapse na. Hindi talaga December eh. Amen. Walang talaga na hayop sa labas. Maglalakbay ka. Disyembre? Tag-Ginaw, nag-yelo? Tapos si Jesus Christ, wala siya sa inside the home, the house. Siya ay nasa labas, sa sabsaban, ipinanganak. Amen. Bakit may sabsaban? Dapat na. Did you get my point? So, dapat ba tayo mabuhay sa kamalian? Dapat ba tayo mag-celebrate ng mali? Ang sineselebrate po natin, alam niyo, maraming mga holidays ngayon sineselebrate ang mundo. Hindi po siya biblical. Invento na lang para sumaya ang tao. Alam mo naman, ang tao, mahilig sumaya. Mahilig siya na sumasaya siya. Hindi mag-invento na ng mga party. Di ba? Malungkot ngayon. Mag-ano ka nga dyan? Magluto ka nga dyan. Matutog ka nga dyan. Di ba?
damay-damay na natin sila sa invention. Naunawaan mo ba natin, church? So, ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos ay nagpapasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. So, I therefore conclude na ang Jesus is my life church ay hindi po nagsiselebrate ng Christmas Day dahil number one, hindi po ipinanganak si Jesus Christ ng December 25. Amen. We should come out from that wrong pagan festival. We should come out from that one. Amen po ba? Sapagkat tayo po ay nasa katotohanan na. Yung mga anak natin, sabi ko, kahit hindi na magiging author yung ako ko, hindi na ako magkulang sa pagtuturo sa kanya kasi dahil ako haharap din sa Diyos. Amen. Amen. Sabihin ko, mami, hindi siya sasama, hindi siya sasama. Kahit honoral siya, di ba niya? Yung ribbons ni dada niya, magugulog yan. Dito lang yan sa lupa. Ang ipapakuha ko sa ako ko yung buhay na walang hanggan. Amen. Sabi ni Mariel, nagbayad ng bigas hapon. Magkaklaskin sila ni Seth eh. Mami, pinipilit ako ni teacher. Ewan ko naman dahil ganito, bakit? Hindi sasama. Na kahit ilang pera daw siya nag-sponsor sa regalo, sa pagkain, hindi ganyan. Hindi kinukumbisi talaga si Mariel. Hindi sila talaga dadalo eh. Sabi ni Joseph, di ba wala naman sa inyo yan? Huwag mo nang pasaliin. Diba? Praise the Lord. At least, di ba yung katotohanan, merong question mark tayo sa mga utak ng tao. Amen. Diba? Ngayon, eh syempre, hindi na rin siya dadalo. Si Julia rin hindi na rin dadalo. Kailangan natin i-impose ang katotohanan sa ating mga anak. Amen. Nalaman po ba natin, church? So, ganito mga kapatid, in closing. Tayong lahat ay magsiselebrate on every day. Christmas hindi dapat eh. Di ba? Nasanay na tayo sa Christmas kasi mali naman. Ibig na breaking of the bread, nagiging kapanganakan ni Kristo. Ay, ang gulo-gulo talaga, ang gulo-gulo. Hindi inunawa ng maraming tao, maraming naglilingkod, so-called na servant of God. Hindi inunawa. Pasok ng pasok sa mga bagay na hindi dapat pinapasukan. Ako masilan ako sa mga masilan ko sa mga ganyan dahil buhay na walang hanggan yung ating papasukan. Amen. Blameless. Alam nyo, tayo po yung bride. Ang groom ay si Jesus. Darating ang panahon, darating siya, kukunin niya ang kanyang bride, which is the church, tayo po yun. Amen. Nakaputi, ibig sabihin nun, blameless is spotless, walang pahid, walang kapintasan ng kasalanan. Amen. Kaya dapat sikapin po natin, blameless is spotless po tayo. Ano man yung mga selebrasyon, ano man po nakakahawa sa atin, nakapagparumi, out of the practices. Ano po ba natin, church? Amen. So, pinatatakan ko ng Panginoon sa buhay ko, ang Jesus is my life church, ay hindi na po nagpa-practice ng pagan festival. Business, December 25, walang, ang gulo-gulo talaga yung Pasko, yan, Passover, ang gulo-gulo, ang gulo kaya! Ang gulo! Kung paano mo i-apply yung mga different meanings, different words sa mga selebrasyon. Ang gulo, di ba? Di ba kinaguguluhan? Ang gulo. So, ginugulo ni Satanas ang ating buhay. Wala, kung hindi ka magpakatalino, madadali ka talaga ng kaaway. Amen. Talagang pinapatalino tayo ng Diyos kasi panlangit tayong lahat. Kaya yung December, kahit hindi ka nakakatanggap ng regalo, kahit hindi ka, diba? Marami na mga kinuhati na nagtatago, huwag ka magtago. Sabi
sabihin mo, inanak, sa January na lang ano, kasi hindi ako nagpapasko. Ang gulo. Yung Pasko, Passover, yung Christmas, the Holy Eucharist, ang gulo. Di ba? Di ba? Balikan na lang inanak sa January. Amen! Ano po ba natin? So, huwag po tayong makipag-come in contact sa pagan celebration. I-out po natin ang ating mga sarili dyan. Linisin po natin ating sarili dyan. Dahil yung mancha na yan ang kalito mo, inaalis ng Diyos, nililinis ng Diyos. Amen. Amen! Sabi ni teacher, pwede mo po siyang bigyan ng candies? Sabi ko, sige po. Ano naman, huwag po, kasi limonin. Hindi natin siya pwedeng gawin ganun. Huwag po, kunin mo. Amen? Hello? Ano po ba natin, church? So, ibig sabihin, the highlights of this topic, kung bakit ipinanganak si Jesus Christ upang iligtas tayo sa kasalanan. Yung mga parties na yan, mga pagan festival po yan, Saturnalia po yan, there is nothing to do with Christmas. Amen? Masaya kaya si Jesus Christ pag December 25? Yung celebration 17 to 23, sabi ko, kaya pala, merong simbang gabi. Ano nga natin? Maging ang simbang gabi is not about Christian practices. It's all about pagans practices. This is my life, come out. Come out. From that very dark celebration from the pagan. Because pagan, wala sa liwanag. Nasa dilim ang kanilang faith. Wala silang faith. Wala silang religion. They are not Christ believer. Tapos, nagtitiisa pa sa celebration? Bakit sila? Sila yun. Ikaw, dinadala ka ni Lord sa katotohanan dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Marami pa namang magyayaya, no? Yung iba, sensitive na rin eh. Hindi na ito niyayas ka ng mga party-party. Alam niyo, church, marami pa po mga pagan festival na tayo ay may pag-aralan natin. Huwag tayong mawawala. Amen? So, mga kapatid, kahit dumating si Jesus Christ, ipinanganak si Jesus Christ sa mundo, pero hindi siya nakarating sa puso mo, wala pa rin kwenta. Hindi pa rin tayo maniligtas. Pero the reason why siya ipinanganak upang tayo ligtas. Huwag lang po natin hayaan, ipinanganak si Jesus Christ sa mundo para iligtas ako sa kasalanan. So, magpaligtas ka kay Jesus. Amen? Have faith in Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng sinabi niya, sa lahat ng aral niya. Amen? Wala po yung kwentang, nagde-decorate ka ng Christmas tree. Why you are bringing Christmas tree in the house? What do you mean by that? Bakit may kahoy sa loob ng bahay? Hindi ko na kaya ipaliwanag yan. Sa susunod siguro, papaliwanag ko ano ang dahilan, bakit may Christmas tree? Si Santa Claus? Si Santa Claus taga saan? Si Santa Claus si Saint Nicholas daw, isang bishop. Amen? Na taga-mira, na modern day ngayon ay 30. Ngayon, nung napanood ko yung si Santa Claus, siya po ay taga-North Pole, taga-Alaska. Sabi ko, pinagkasundo ang gulo-gulo. Tapos si Santa Claus, si Saint Nicholas daw. Tapos si Saint Nicholas, taga-Turkey. Tapos si Santa Claus, taga-North Pole, Alaska. Ang gulo-gulo talaga. Ang gulo-gulo. Bakit ako naguguluhan? Ina-research ko kasi. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo talaga. Tapos meron pang Santa Claus Lane. Kasi nagkaroon siya. Amen po ba? Tapos ito pa ang mali.
sabi ng mga magulang, umingi kay Santa Claus. Ibibigay niya. Pinapaniwala ba na totoo si Santa Claus? Si Santa Claus ay isang fantasy lang. Hindi naman si St. Nicholas yan. Tapos yung nangyari sa mga kabataan. Santa Claus, hindi ako ng ganito, ng ganito, ng ganito. Di narinig naman ang mga magulang, ano hindi mo kay Santa Claus? Ganito, mama, papa. O sige, ibibigay ni Santa Claus yan. Natulog yung bata, yung magulang, yung kawang magulang maglalagay doon sa medyas si Santa Claus ng maraming hinihiling ng bata. Ay, naku, mga sinungaling. Amen? Nagsisinungaling ka magulang na si Santa Claus ang nagbigay niyan, pero ikaw pala. Di ka sinungalingan? Amen. Tapos ang masama ngayon, yung belief ng bata na kay Santa Claus, nawala sa parents. Ng parents pala nagbigay nun. What is foolishness na? Is that from the eyes of God? Mali yan. Mali. Tapos ang mga Rudolph the River Rose, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Sino ba mga yan? Sino ba yan? Wala naman sa Bible yan. Sino ba ito mga naglilitawag ko mga tingnan mo si Satanas? Talagang pinasok niya para mapunta ang ating puso. Bagamat mali ang Christmas na term. Di ba tingnan mo? Wala na nga ang Christ sa ano eh. Di ba pag Christmas, wala na Merry Xmas. Yeah? Merry X. Yung Christ na wala. Yung anointed name na wala. Yan sa kababoy si Satanas. Merry Xmas na lang. Mali na nga. Binalipa ng todo. Amen! Ano ang ba natin, church? Amen. So church, Jesus is my life is celebrating everyday Christmas. Ang una natin pinaniwalaan yung unang panahon, 2,000 years ago nung ipinanganak si Jesus Christ. Naniniwala tayo ng kapanganakan ni Kristo, yun lang po yung unang panahon. Pero hindi po natin nabasa sa Biblia na nag-birthday si Christ. Diba? Buti pa nga tayo nag-birthday. Si Christ hindi nag-birthday. Hindi ko nabasa yan ng mga disciples. Nag-birthday. Hindi ko nabasa yan. Ang mga early church, hindi ko nabasa na birthday sila kay Jesus. Wala eh. Tayo naman nag-birthday. Kaya kahit nag-birthday ka, walang kumati, walang pagkain, okay lang yan. Si Christ na eh. Diba? Hindi ka nag-birthday eh. Amen po ba? Amen. Ganun na lang ang ating buhay. Parang, simple lang, ordinary na. Amen. So, mga kapatid, do not conform to the pattern of this world. Huwag na tayong umayo. Pagdating po ng Disyembre ngayon, December 25, ano man yan, tahimik lang tayo, simple lang. Amen? Okay naman natin sila ipahiya, huwag natin yung demonyo kaya yun. Huwag gano'n din. Huwag gano'n mga kapatid, amen? Amen. Lalo din natin sila makuha sa Lord. Amen? So, praise God. So, nalaman po ba natin? Amen. Kaya ating mga anak, please lang, huwag natin silang palakihin kahit sa school. Tayuan mo. Yung iba nga, kayang tayo ng mga reliyon, ikaw, nasa katotohanan, hindi mo kaya. Kaya mo rin yan. Huwag kang matakot kahit bawasan yung grades niya. Amen? Mapasunod mo lang ang bata. Mapalaki mo lang sila kay Kristo sapagkat sila ang pag-asa ng bayan. Sila ang pag-asa pagdating ng panahon na maglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Praise God. So much for that. Ang dami pa dapat natin pag-aralan. Grabe. Pero 11:44 na. Naunawaan mo ba natin pinapabot ng Diyos? Amen. Okay, Jesus My Life Family, tahimik po tayo sa panahon ng celebration ng 25. Amen. Huwag na tayo maghanda-handa pa. Maganda ka na punan mo. Yun na yun. Huwag ka naman ano bilo-bilo. Mga ano na. Ay, ano ba yan? Ano ba na? Amen po ba? Amen. Celebration ng Saturnalia yan. The birthday of Saint Invictus. Amen.
out. Hanggang out. From that dark celebration. Amen? Amen. So, huwag kang malungkot na hindi ka binigyan